Noong Hunyo 3 at 4 taong 2010, pinasyalan namin ang PGMA Sona Road Project sa Tabuk, Kalinga. Ayon sa report ng Kalinga Apayao Religious Sector Association o KARSA, depektibo, insufisyente ang mga nagamit na materyales at hindi alinsunod sa prescribed standard ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagkakagawa ng kalsada. Isang bagay na binigyan namin ng atensyon dahil sa malawakang korupsyon sa proyekto. Ating tungayan sa dokumentaryong ito ang PGMA Sona Project, The Buntok Tabuk Tugigaraw Road. Ang PGMA Sona Project na tinawag na Buntok Tabuk Tugigaraw Road ay nasimula noong Nobyembre 2007. Ito ay nahahati sa dalawang seksyon. Ang Buntok Tinglayan Boundary Section sa Mountain Province at ang Tinglayan Boundary Lubwagan Section sa Tabuk, Kalinga. Sa kabuuan, ang project cost ay 3.28 billion pesos at may layo na 97.84 kilometers. 100% na pinunduhan ng gobyerno nasyonal ang nasabing proyekto. Sa State of the Nation address ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Hulyo 23, taong 2007, inilahad niya na ang pangunahing layunin ng nasabing proyekto ay ang pagpapalawak ng kalakalan sa Cordillera at Region 2. Ayon naman sa report ng DPWH, isa itong mahalagang proyekto dahil naiangat sa kahirapan ang mga residente sa mas mabuting kalagayan. Nakapagbigay din ito ng mabuting ekonomiya at maayos na politikal at social interaction sa lugar. Na-promote din ang regional development kagaya ng upland agriculture, tourism at mining. Halos natapos na ngayon ang kabuuan ng kalsada at marangyang nadaraanan ng mga turista, mga ngalakal at commuters. Ang pagkakagawa ng kalsada from road gravel to Portland Cement Concrete Pavement o PCCP ay nakabawas sa oras ng biyahe galing Buntok patungo sa Tugigaraw. Noon, 5 oras at 30 minuto ang biyahe. Pero ngayon, ito ay 3 oras na lamang. Nagagalak at nagpapasalamat ang mga taga-Kalinga at Apayao sa nasabing proyekto. Pero sa pagmamatiyag ng Kalinga Apayao Religious Sector Association o KARSA, sa nakalipas na 3 taon, kanilang naihayag na ang nasabing PGMA Sona Infrastructure Project ay hindi naaayon sa aprobadong plano ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Napag-alaman din nila na depektibo ang pagkakagawa ng kalsada at ng mga slope protection structures o riprap. Ang masaklap pa, walang naperpektong kontrata sa pagitan ng DPWH at ng mga subcontractors.
Dahil sa report ng CARSA na ilipat ang DPWH CAR Regional Director na si Engineer Mariano Alquiza sa ibang rehiyon. Ngunit ayon kay Reverend Denver Marrero, isang pastor ng Episcopal Church of the Philippines at sekretaryo ng CARSA, hindi sapat ang pagkakalipat ng direktor. Kailangan mapalitan at mapabago ang nasabing depektibong kalsada dahil sa ito'y delikado at hindi ligtas para sa mga commuters. Sa aking pagpasyal sa nasabing infrastruktura, lalo na sa Lugwagan section, kasama ng mga concerned citizens of Abra for Good Government o CCAGG at ng CARSA noong Hunyo 3 at 4, 2010. Natambad sa amin ang isang tiwaling kalsada. Ito ay isang hudyat ng graft and corruption sa gobyerno. Kung tutusin, halos 3 bilyong piso na ang pondong nagamit para sa proyekto. Kaya kung bibigyan ulit ng panibagong pondo para sa remove and replace operation, ito ay isang kalabisan at perwisyo sa paggamit ng kaban ng bayan. Sa mga reports ng CARSA noong Nobyembre 14, 2008 at Hunyo 17, 2009, walang nagawang aksyon ng SONA Project Monitoring Team ng DPWH CAR at ng Kalinga District Engineering Office sa mga rekomendasyon, kagaya ng bigat ng bato na ilalagay sa mga ripraps, ang paghanda ng base course o roadbed ng kalsada, at mababang kalidad ng Portland Cement Concrete Pavement o PCCP. Nabanggit din nila na walang maayos na kontrata at kung paano gagawin ng kontraktor ang nasabing proyekto. Ayon sa report, parang nauna na ang karitela, wala pa ang kabayo. Nabanggit din ang problema tungkol sa road right-of-way issues, lalong-lalo na sa buntok. Kung sino kasi ang nagmamayari ng madadaanan ng proyekto, kailangan mabigyan sila ng sapat na kompensasyon. At sila rin dapat ang mangontrata na gagawa sa kalsada dahil sa minana pa nila ang lupain sa kanilang mga ninuno. Sabi nila na marapat na sila lang ang makinabang sa kanilang pag-aari. Kaya ang nangyari kung ano ang gusto nilang gawin, yun ang gagawin nila na hindi naman sang-ayon sa mga prescribed standards ng DPWH. Unahin natin busisihin ang mga riprap. Kitang-kita namin kung paano nila ginawa ang mga slope protection structures. Sa Volume 2, Section 505.2.1 ng DPWH Prescribed Standard Specification for Ripraps, ang batong kailangan para sa Class A ay 15 kg na mayroong 50% bato na may bigat na 20 kg. Pero sa mga ginagawa nila, hindi pare-parehas ang laki at bigat ng mga batong kailangan para sa mga grouted riprap. Ang isa pa, imbes na lagyan ng grout o cement mortar ang mga spaces sa mga bato, ang ginagawa nila ay lagay na lang ng lagay ng mga bato hanggang sa mabuo ang riprap pataas. Sa kanila pinapahiran at nilalagyan ng semento sa tagilirang bahagi at taas ng riprap para di makita kung gaano kalaki ang mga bato at mga spasyo sa pagitan ng mga ito. The grout na ito eh. Amo nga makita dyan bangil. Diretso. Diretso. True and true. Ang dagiti joint city ay kwa. Dagiti nagbabatan iti riprap, they should not mo dapat nga makita dyan bangil.